Isang marahas na ugong, sinundan ng isa pang sunod-sunod na pag-ubo ng makina. At pagkatapos, katahimikan. Hindi ito ang katahimikan ng kapayapaan. Ito ang katahimikan ng kamatayan. Ang kamatayan ng isang makina na nagkakahalaga ng higit sa isang bahay at lupa. Ang kamatayan ng isang bilyong-pisong deal. Ang kamatayan ng kanyang karera. Hindi. Hindi ngayon. Pakiusap. Hinampas ni Isabela Montoya ang manibela ng kanyang European luxury car. Ang tunog ay halos hindi narinig sa loob ng soundproof na sasakyan. Ngunit para sa kanya, ito'y isang pagsabog. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga kamay na nakasuot ng mamahaling guwantes. Sa labas, ang ulan ay bumubuhos na parang katapusan na ng mundo. Ginagawang isang ilog ng pula at puting ilaw ang Ayala Avenue. Bawat patak na humahampas sa windshield ay parang isang insulto. Bawat busina mula sa mga naiipit na sasakyan sa trapiko ay isang pangungutya. Tumingin siya sa digital clock sa dashboard. 7:30 p.m. Ang meeting niya sa mga investor mula Japan ay sa 8:00 a.m. bukas. Ang pirmahan ng kontrata na magliligtas sa Montoya Corp mula sa pagkalugi. Ang lahat ay nakasalalay sa umagang yon. Mabilis niyang kinuha ang kanyang cellphone. Nanginginig ang daliri niya habang hinahanap ang numero ng kanyang exclusive auto service. Prestige Motors, good evening. This is Isabela Montoya. My car just died. In the middle of Ayala. I need someone here, now. Sigaw niya. Ang boses na sanay mag-utos ay naglalaman ngayon ng bahid ng pagkasindak. I'm sorry, Ma'am Montoya, but with this storm and traffic, it's impossible. And your car, it's a limited edition model. We need to tow it to the main service center. Baka bukas pa po ng hapon namin maasikaso. Bukas ng hapon? Naramdaman ni Belle ang pag-akyat ng dugo sa kanyang ulo. Hindi mo ba naiintindihan? Kailangan ko ang sasakyang ito bukas ng umaga. I will pay triple. Kahit po quadruple, ma'am. Wala po kaming magagawa sa ngayon. I'm very sorry. Pinatay niya ang tawag ng hindi nagpapaalam. Sunod niyang tinawagan ang 3 pang high-end na garahe. Ang sagot ay pare-pareho. Masyadong malakas ang ulan. Masyadong malala ang trapiko. Masyadong espesyal ang sasakyan. Walang may gustong humawak dito. Walang may kayang tumulong. Napahilig siya sa kanyang upuan. Ang lamig ng leather ay tila tumatagos sa kanyang mamahaling business suit. Napatingin siya sa kanyang refleksyon sa salamin. Ang CEO, ang babaeng bakal ng Makati, ang tagapagmana ng Montoya Corp. Ngayon, siya ay isang babaeng stranded sa gitna ng baha, walang kapangyarihan, habang ang imperyo na pinaghirapan ng kanyang ama ay unti-unting gumuho. Naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Luha. Hindi siya iiyak. Ang mga Montoya ay hindi umiiyak. Bigla, may kumatok sa bintana ng driver's side. Isang katok. Mahina, pero malinaw. Nagulat si Belle. Sino ang lalapit sa kanya sa gitna ng ganitong panahon? Itinago niya ang kanyang cellphone at dahan-dahang ibinaba ang bintana. Sapat lang para makita kung sino ito. Isang lalaki. Nakasuot ng murang asul na kapote na tumutulo. Ang motor nito ay nakaparada sa gilid, isang luma at karaniwang modelo na tila hindi nababagay sa tanawin ng Makati. May problema po, ma'am? Tanong ng lalaki. Ang boses niya ay kalmado, medyo pagod. Tiningnan siya ni Belle mula ulo hanggang paa. Ang sapatos na luma, ang pantalon na bahagyang kupas, ang mukha na pagod, at may bahid ng dumi. Isang rider? Isang delivery boy? Kaya mo bang ayusin to? Tanong niya. Ang boses niya ay puno ng pagdududa at bahagyang pangmamaliit. Sumilip ang lalaki sa dashboard, sa mga ilaw na hindi na umiilaw. Anong nangyari? It just died. Iritableng sagot ni Belle. Kung wala kang magagawa, umalis ka na. Hindi umalis ang lalaki. Tumingin ito sa kanya.
Sa ilalim ng ilaw mula sa poste, nakita ni Belle ang kanyang mga mata. Pagod, oo. Pero may talino. May katahimikan. Isang uri ng katahimikan na tila naiintindihan ang mga makinang nagre-rebelde. Baka sa electronics lang yan. O baka sa fuel pump. Sabi nito, na parang kinakausap ang sarili. Naramdaman ni Belle ang isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman. Pag-asa. Isang maliit, desperadong pag-asa. Tumingin siya ulit sa orasan. 7:45 p.m. Ang oras ay tumatakbo at kasama nito ang kanyang kinabukasan. Nawala na ang kanyang pagmamataas, napalitan ng purong desperasyon. Magkano? Tanong niya. Sabihin mo ang presyo mo, babayaran kita. Umiling ang lalaki. Titingnan ko muna, ma'am. Hindi ko pa alam kung kaya ko. Kailangan mong kayanin. Halos pasigaw na, sabi ni Belle. Hindi mo naiintindihan. Ang buong buhay ko, ang kumpanya ko, nakasalalay dito. Ang kanyang boses ay nabasag sa huling salita. Ang babaeng bakal ay nagpapakita ng lamat. Tumingin ulit sa kanya ang lalaki. Sa pagkakataong ito, ang tingin niya ay mas malalim. Tila hindi lang ang sasakyan ang nakikita niya, kundi pati na rin ang babaeng nasa loob nito na malapit ng masiraan ng bait. Sa isang iglap, ang lahat ng pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang sarili ay gumuho. Sige na, pakiusap niya. Ang boses ay halos isang bulong. Ayusin mo to. Tumingin siya sa lalaki, sa pagod nitong mukha, sa mga kamay nitong halatang sanay sa langis at grasa. Sa mundo ni Belle ang lahat ay may presyo, ang lahat ay nabibili, at sa gabing ito, handa siyang ipagbili ang kahit ano. Huminga siya ng malalim. Ang kanyang huling piraso ng dignidad ay isinuko na niya sa unos. Kahit ano, ibibigay ko, sabi niya. Ang mga mata ay nakatitig sa lalaki. Isang desperadong hamon. Ayusin mo ang sasakyan at ibibigay ko sa'yo kahit anong gusto mo. Huminto siya sandali. Hinayaan ang mga salita na lumutang sa pagitan nila. Mas mabigat kaysa sa rumaragasang ulan. Kahit isang gabi kasama ako. Ang alok ay binitawan. Isang alok na marumi, tuso, at puno ng pag-aakala na ang lahat ng lalaki ay pare-pareho. Isang alok na nagmula sa takot. Inaasahan niyang makakita ng gulat sa mga mata ng lalaki. O kaya'y pagnanasa. O kahit galit. Pero wala. Wala sa mga yon. Tumingin lang ito sa kanya, isang mahabang, tahimik na pagtitig. At pagkatapos, ang mga mata nito ay lumipat mula sa kanya patungo sa walang buhay na dashboard at pagkatapos ay bumalik sa kanya. Para siyang sinampal, hindi ng kamay, kundi ng katahimikan, ng ganap na kawalan ng reaksyon. Ma'am, sabi ng lalaki sa wakas, ang boses ay kalmado at walang anumang emosyon. Kailangan kong buksan ang hood. Pakitanggal po ng lock sa loob. Natigilan si Belle. Ilang segundo siyang hindi nakagalaw. Ang utak niya ay hindi maiproseso ang nangyari. Binalewala nito ang alok niya. Binalewala nito siya. Na para bang ang sinabi niya ay isang walang kwentang ingay lang sa gitna ng bagyo. Naramdaman niya ang pamumula ng kanyang pisngi. Isang halo ng kahihiyan at pagkalito. Walang imik, halos automatiko. Hinila niya ang lever sa ilalim ng manibela. Narinig niya ang mahinang pag-angat ng hood sa harap. Lumabas ang lalaki sa kanyang paningin. Dahan-dahan, itinulak ni Belle ang pinto ng sasakyan at lumabas. Hindi na niya ininda ang ulan na bumabasa sa kanyang mamahaling damit at perpektong ayos na buhok. Kailangan niyang makita. Doon, sa ilalim ng maliwanag na ilaw ng poste, nakatayo si Mateo Cruz. Binuksan niya ang hood ng sasakyan na nagkakahalaga ng 10 milyong piso. Mula sa isang maliit na bag na gawa sa lona, naglabas siya ng isang flashlight at ilang simpleng kagamitan. Habang ang mga garahe sa buong syudad ay tumanggi, habang ang mga ekspertong mekaniko ay natakot, heto ang isang lalaking may mga gamit na mukhang mas matanda pa sa kanya. Buong tapang na sinusuri
ang puso ng isang makina na hindi niya dapat kayang unawain. Nakatayo si Isabela Montoya sa gitna ng bumubuhos na ulan, basang-basa, habang pinapanood ang isang estranghero na may mga kamay na puno ng kalyo na sinusubukang iligtas ang kanyang kinabukasan. Hindi niya alam kung sino ito, isang anghel na pinadala ng langit o isang hamak na estranghero na inalok niya ng kanyang sarili sa gitna ng isang desperadong gabi. Sa mga sandaling iyon, habang ang tunog lang ng ulan at ng mahinang pagkalikot ng metal ang kanyang naririnig, iisa lang ang sigurado si Belle. Ang lalaking ito, ang kanyang huling pag-asa. Para kay Mateo Cruz, ang mga makina ay tapat. Hindi sila nagsisinungaling, hindi sila nang iiwan, hindi sila nagtatago ng mga sekreto. Kung may problema, sasabihin nila sa iyo sa pamamagitan ng kakaibang tunog, ng biglaang panginginig o ng ganap na katahimikan tulad nito. Habang ang ulan ay humahampas sa kanyang likod, ang atensyon ni Mateo ay nasa ilalim ng hood ng mamahaling sasakyan. Ang lahat sa paligid niya ay naglaho. Ang ingay ng trapiko, ang lamig ng gabi, pati na ang babaeng may-ari nito na nakatayo sa di kalayuan. Ang amoy ng pabango nito ay tila kumakapit sa hangin kahit sa gitna ng bagyo. Ang tanging mahalaga ay ang puzzle sa harap niya. Isang V12 engine, isang komplikadong network ng mga wire, tubo, at metal. Sa mata ng iba, ito ay nakakatakot. Sa mata ni Mateo, ito ay isang wika na kanyang naiintindihan. Sinimulan niya ang ritual. Una, ang mga pangunahing bagay. Kinapa niya ang terminal ng baterya. Mahigpit, walang kaagnasan. Sunod, sinilip niya ang mga fuse. Buo lahat. Ang fuel line, may pressure. Huminga siya ng malalim. Hindi ito simpleng problema. Ang kanyang flashlight ay gumuhit ng isang maliit na bilog ng liwanag, dahan-dahang gumagapang sa bawat sulok ng makina. Ang kanyang mga mata, na sanay sa paghahanap ng mga maliliit na depekto sa dilim, ay masusing nag-inspeksyon. Hinahanap niya ang mali, ang hindi tama, ang isang bagay na wala sa lugar. At doon, nakita niya ito. Nakatago sa ilalim ng isang mas malaking kable, isang manipis na wire. Halos kasing nipis ng isang hibla ng buhok. Hindi ito naputol dahil sa kalumaan. Hindi ito gasgas o pudpod. Ito ay pinutol. Isang malinis, perpektong hiwa. Ito ay sinadya. Natigilan si Mateo. Hindi ito isang simpleng pagkasira. Ito ay sabotahe. Naramdaman niya ang isang malamig na kaba sa kanyang dibdib. Ang problemang ito ay mas malaki kaysa sa isang nasirang sasakyan. Ngunit hindi iyon ang kanyang trabaho. Ang trabaho niya ay ayusin ito. Maingat niyang kinuha ang isang maliit na plies at electrical tape mula sa kanyang bag. Sa loob ng ilang minuto, sa ilalim ng bumubuhos na ulan, ang kanyang mga daliri na puno ng kalyo ay gumalaw ng may katiyakan. Pinagdugtong niya ang dalawang dulo ng wire, binalutan ito ng mahigpit at isiniksik pabalik sa dati nitong pwesto. Tapos na. Subukan niyo na pong i-start, ma'am, sabi niya. Ang boses ay kalmado. Hindi ipinapakita ang kanyang natuklasan. Nakita niya ang pag-aalinlangan sa mga mata ng babae, ngunit sumunod ito. Pumasok ito sa sasakyan. Ang basang damit ay dumidikit sa mamahaling leather ng upuan. Isang pagpihit ng susi. Ang makina ay umubo ng isang beses at pagkatapos, isang malakas, perpektong ugong ang pumuno sa hangin. Ang mga headlight ay sumabog sa liwanag. Tinataboy ang dilim. Nakita ni Mateo ang pagbabago sa mukha ng babae sa pamamagitan ng windshield. Ang desperasyon ay napalitan ng hindi makapaniwalang tuwa. Tila nabunutan ito ng 100 kilong tinik sa dibdib. Lumabas ulit ito ng sasakyan. Hindi na alintana ang ulan. May hawak na itong checkbook at isang ballpen. Thank you. Oh my God. Thank you. Sabi nito. Ang boses ay nanginginig sa sobrang pasasalamat.
Hindi mo alam kung gaano kalaki ang naitulong mo. Sabihin mo, magkano? Just name your price, isulat mo kahit magkano. Iniabot nito ang blankong tseke, isang imbitasyon sa isang mundo na hindi kailanman magiging kanya. Tiningnan ni Mateo ang tseke. Pagkatapos, tiningnan niya ang kanyang mga kamay. Marumi, may langis, nanginginig bahagya sa lamig. Umiling siya. Hindi po kailangan yan, ma'am. What? No, I insist. You saved me. You saved my company. Giit nito. Dahan-dahan, isinara ni Mateo ang hood ng sasakyan. Kinuha niya ang kanyang bag at isinukbit ito sa balikat. Ang pamasahe lang po, ma'am, sabi niya ng mahina. 200 piso. Natigilan si Isabela Montoya. Ang kanyang kamay na may hawak na checkbook ay nanatiling nakabitin sa hangin. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng isang emosyon na hindi inaasahan ni Mateo. Pagkalito. At marahil, isang pahiwatig ng hiya. Mula sa kanyang wallet, kumuha siya ng 2 piraso ng 100 piso. Nanginginig pa rin ang kamay niya nang iabot ito kay Mateo. Salamat, sabi niya ulit. Pero sa pagkakataong ito, ang boses niya ay mas mahina, mas personal. Tumangulang si Mateo. Sumakay siya sa kanyang motor. At sa isang iglap, nawala na siya sa gabi. Dala ang amoy ng langis at ang alaala ng isang babaeng may amoy ng mamahaling pabango. Sa di kalayuan, mula sa loob ng isang itim na sedan na may tinted na bintana, isang lalaki ang nagmamasid. Si Rafael. Ibinaba niya ang kanyang cellphone matapos kunan ng litrato ang eksena. Si Belle na nag-aabot ng pera sa isang hamak na rider. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Perpekto. Isang bagong piyesa ang pumasok sa kanyang laro. Pagdating ni Mateo sa kanilang maliit na bahay sa Tondo, nadatnan niyang gising pa ang kanyang ina. Ang amoy ng gamot ay sumalubong sa kanya sa pinto. "Gabi ka na, anak," sabi nito. Ang boses ay mahina. "May inayos lang po, Nay," sagot niya habang inaabot ang 200 piso. "Pambili po ng gamot niyo bukas." Tinanggap ito ng kanyang ina nang may ngiti. Pumasok si Mateo sa kanyang kwarto, isang maliit na espasyo na puno ng mga lumang piyesa ng makina. Umupo siya sa gilid ng kanyang kama. Ang pagod ng buong araw ay biglang bumagsak sa kanyang katawan. Naamoy niya ang pinaghalong langis sa kanyang mga kamay at ang amoy ng antiseptiko mula sa kwarto ng kanyang ina. Ito ang kanyang mundo. Isang mundo ng pagtitiis at pag-asa. Biglang umilaw ang screen ng kanyang luma at may gasgas na cellphone. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Binuksan niya ito. "Nakita mo ang hindi mo dapat makita. Layuan mo siya." Napakunot ang noo ni Mateo. Ang pagod sa kanyang katawan ay biglang napalitan ng malamig na kaba. Ang tapat na makina ay nagsabi sa kanya ng isang sekreto kanina. At ngayon, mukhang may taong ayaw na malaman niya ito. 2 araw. 2 araw na ang nakalipas, pero ang imahe ng lalaki sa ilalim ng ulan ay hindi maalis sa isip ni Isabela Montoya. Hindi ang pag-aayos niya sa sasakyan ang bumabagabag sa kanya, kundi ang pagtanggi niya. Sa mundo ni Belle, ang pera ang pinakamakapangyarihang wika. Ito ang bumubukas ng mga pinto, ang nagpapatigil ng mga argumento, ang nag-aayos ng anumang problema. Ngunit tinanggihan ng lalaking iyon ang kanyang wika. Binalewala niya ang isang blankong tseke na maaring magbago ng buhay nito. Para sa 200 piso, ang isiping iyon ay isang gasgas sa kanyang perpektong mundo. Isang maliit na imperpeksyon na hindi niya mapabayaan. Kailangan niyang ayusin ito. Kailangan niyang ibalik ang balanse. Kaya naman, sa isang Biyernes ng hapon, habang ang ibang mga CEO ay naghahanda para sa isang weekend na puno ng golf o paglalayag, minamaneho ni Belle ang kanyang ngayon ay perpektong gumaganang sasakyan patungo sa isang lugar na sa mapa lang niya nakikita. Tondo. Habang ang sasakyan niya ay lumiliko mula sa malapad na kalsada ng Maynila,
Patungo sa masikip na mga eskinita, naramdaman ni Belle na parang pumasok siya sa ibang bansa. Ang matataas na gusali na gawa sa salamin at bakal ay napalitan ng mga dikit-dikit na bahay na may mga bubong na kalawangin. Ang malinis na hangin mula sa aircon ng kanyang kotse ay hinalinhan ng pinaghalong amoy ng nilulutong pagkain, mamasa-masang lupa at buhay. Huminto siya sa dulo ng isang eskinita na masyadong makitid para sa kanyang sasakyan gamit ang address na nakuha niya mula sa records ng ride-hailing app. Naramdaman niya ang mga mata ng mga tao sa kanya, mga bata na huminto sa paglalaro para pagmasdan ang makintab na itim na kotse, mga babaeng nagchichismisan sa kanilang mga bintana, para siyang isang alien na lumapag sa kanilang planeta. Bumaba siya ng sasakyan, ang kanyang mga mamahaling sapatos na stiletto ay tila hindi sigurado sa kanilang pagtapak sa hindi pantay na semento. May dala siyang isang makapal na sobre, ang bayad pinsala. Ang kanyang paraan para tapusin ang lahat ng ito. Nahanap niya ang bahay. Simple lang ito, maliit at may mga halaman sa paso na nakasabit sa bintana. Ang pinto ay bahagyang nakaawang. Bago pa siya makatawag, may narinig siya mula sa loob. Dahan-dahan lang po, Anay. Ayan, masakit pa ba? Sumilip si Belle sa siwang at ang nakita niya ay nagpatigil sa kanyang paghinga. Si Mateo ay nakaluhod sa sahig. Sa harap niya, sa isang lumang silyang gawa sa kahoy, ay isang matandang babae na may manipis na kumot sa mga binti. Dahan-dahan, buong pag-iingat na hinahagod ni Mateo ang mga binti ng kanyang ina. Ang mga kamay na nakita niyang walang takot na humawak sa komplikadong makina ay siya ring mga kamay na ngayon ay nagbibigay ginhawa sa nananakit na katawan. Ang boses niya, na kalmado sa gitna ng bagyo, ay punong ngayon ng lambing. "Mas mabuti na yan, anak." "Salamat!" sagot ng matanda. Ang ngiti sa labi nito ay pagod, ngunit puno ng pagmamahal. Biglang may isang batang lalaki na sumulpot sa pinto. May hawak na sirang laruang kotse. "Kuya Mateo! Kuya Mateo! Sira na po yung gulong!" Ngumiti si Mateo. "Halika rito, Baste. Titingnan natin." Kinuha niya ang laruan at sa loob lang ng ilang minuto, gamit ang isang maliit na screwdriver, naayos na niya ito. Ibinalik niya ito sa bata na tuwang-tuwang tumakbo palayo. Walang bayad, walang kapalit. Isang ngiti lang mula sa isang bata. Nakatayo lang si Belle doon, nakatago sa gilid ng pinto, hawak ang sobrang puno ng pera na ngayon ay parang wala ng halaga. Ang imahe niya ng isang hamak na driver ay unti-unting nabubura, napapalitan ng isang bagay na mas totoo, mas komplikado. Huminga siya ng malalim at kumatok. Nagulat si Mateo nang makita siya. "Ma'am, anong ginagawa niyo rito?" "Gusto ko lang magpasalamat ulit," sabi ni Belle. Ang kanyang boses ay tila hindi kanya. Iniabot niya ang sobre. "Para sa'yo." Tiningnan ni Mateo ang sobre. Pagkatapos ay tumingin sa kanya. Hindi niya ito kinuha. "Hindi ko po kailangan yan, ma'am. Sapat na po na nakatulong ako." "Please, I insist. Kulang pa nga to," giit ni Belle. "Mateo, sino yan?" tanong ng kanyang ina mula sa loob. Lumabas si Aling Flora. Inaalalayan ng kanyang anak. Ngumiti ito kay Belle. Isang mainit, tunay na ngiti. "Ikaw siguro yung babaeng tinulungan ng anak ko. Napakaganda mo namang bata." Naramdaman ni Belle ang pag-init ng kanyang pisngi. "Isabela po." "Belle na lang po." "Halika, pumasok ka muna." Alok ni Aling Flora. Sa huli, hindi ang pera ni Belle ang tinanggap nila, kundi siya mismo. Pinaupo nila siya, binigyan ng isang basong tubig. Sa loob ng maliit na bahay na yon, nakaramdam si Belle ng isang bagay na bihira niyang maramdaman sa kanyang mansyon sa Makati. Isang tunay na init ng pagtanggap. Nang paalis na siya, hinawakan ni Aling Flora ang kanyang kamay.
Ang palad nito ay magaspang ngunit mainit. Salamat, Hija, sabi ng matanda. Salamat at nakita mo ang kabutihan sa anak ko. Ang mga salitang iyon ay tumama kay Belle ng mas malakas kaysa sa anumang insulto. Nakita mo ang kabutihan sa anak ko, na para bang karamihan sa mga tao ay hindi ito nakikita. Nagpaalam siya at naglakad pabalik sa kanyang sasakyan. Ang sobre ay nasa bag pa rin niya, hindi nagalaw. Ang mga pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang mundo, ang mga pader ng pera, kapangyarihan, at social status ay nagsisimulang magpakita ng mga bitak. Pagpasok niya sa kotse, ang katahimikan ay tila mas malakas. Hindi na niya tinitingnan ang tondo bilang isang lugar ng kahirapan, kundi bilang tahanan ni Mateo, tahanan ng isang lalaking may dangal. Biglang nagring ang kanyang cellphone, ang pangalan ni Rafael ay lumitaw sa screen na may kasamang litrato nilang dalawa na nakangiti. Sinagot niya ito. "Hi love." Bati niya. Sinusubukang ibalik ang kanyang dating sarili. "Love!" Sagot ni Rafael, ang boses ay matamis at puno ng pag-aalala. "Saan ka galing? I miss you." "May inasikaso lang." Maikling sagot ni Belle. "Well, sana makabalik ka na. May gusto akong ipakita sa'yo." May kakaiba sa tono nito. Isang bagay na hindi niya mawari. "Tungkol saan?" Tanong ni Belle. Narinig niya ang isang mahinang pagtawa mula sa kabilang linya. "Tungkol sa bago mong bayani, yung driver." Ang gabi ay may sariling buhay sa mga eskinita ng Maynila. Para kay Mateo, ito ang oras kung kailan ang syudad ay naglalabas ng kanyang mga tunay na kulay, mapanganib, hindi inaasahan, ngunit puno ng mga kwento. Ngunit ang gabing ito ay iba. Ang mensahe na natanggap niya 2 gabi na ang nakalipas ay parang isang munting tinik na nakabaon sa kanyang isipan. Layuan mo siya. Sinubukan niyang ipagsawalang bahala ito. Marahil ay maling numero lang o isang lasing na naghahanap ng gulo. Ngunit habang minamaneho niya ang kanyang motor para sa isang huling delivery, bago umuwi, hindi niya maalis ang pakiramdam na may nagmamasid sa kanya. Ang delivery ay sa isang warehouse sa isang madilim na bahagi ng Pandacan. Isang simpleng sobre lang ng dokumento. Nang iabot niya ito sa gwardiya, naramdaman niya ang pagbabago sa hangin. Narinig niya ang mahinang tunog ng mga yabag sa likuran niya. Huli na nang lumingon siya. 2 lalaki. Ang isa ay humarang sa kanyang daan, habang ang isa ay mabilis na lumapit mula sa gilid. Walang salita. Walang babala. Isang malakas na suntok ang tumama sa kanyang tagiliran. Sapat para mawalan siya ng balanse at bumagsak sa semento kasama ang kanyang motor. Sinubukan niyang lumaban. Ang kanyang mga kamao, na sanay sa bigat ng mga pyesa at gamit, ay matigas at malakas. Nakatama siya ng isa, ngunit 2 sila laban sa kanya. Ang mga sipa at suntok ay umulan sa kanyang katawan. Hindi sa mukha napansin niya. Sa tiyan, sa likod, sa mga binti. Mga lugar na hindi madaling makita. Hindi nila kinuha ang kanyang wallet. Hindi nila kinuha ang kanyang cellphone. Bago sila umalis, ang isa sa kanila ay yumuko. Ang hininga nito ay amoy sigarilyo. "Matalino ka, di ba?" Bulong nito. Pero minsan, ang sobrang talino nakamamatay. Sabi ng boss namin, huling babala na to. At tulad ng kanilang pagdating, bigla na lang silang naglaho sa dilim. Iniwan si Mateo na humihingal at nananakit sa sahig. Habang nangyayari ito, sa isang maliit na bahay sa Tondo, isang text message siyang natanggap ni Aling Flora. "Nanay, ito po si Mateo. Pakibukas po yung link na to at ilagay yung account number nyo para sa ayuda. Salamat po." Si Aling Flora, na hindi sanay sa teknolohiya at nagtitiwala sa anumang mensahe na may pangalan ng kanyang anak, ay sinunod ang utos. Ginamit niya ang luma nilang tablet, pinindot ang link, at maingat na inilagay ang mga numero ng kanyang maliit na savings account. Ang perang pinag-ipunan niya mula sa mga labada noong malakas pa siya.
ang perang nakalaan para sa anumang emergency. Ilang sandali lang, isa pang mensahe ang pumasok. Hindi na sa kanya, kundi sa account mismo. Credit notification, POSPU 50,000 poso. Nanlaki ang mga mata ni Aling Flora. Hindi siya makapaniwala. Isang biyaya mula sa langit. Nanginginig ang mga kamay niya habang sinusubukan niyang tawagan si Mateo para ibalita ang magandang nangyari, ngunit hindi ito sumasagot. Sa isang mamahaling restaurant sa Bonifacio Global City, si Isabela Montoya ay nakaupo sa harap ni Rafael. Ang paligid ay puno ng mahinang tugtugin ng piano at ang tunog ng mga kubyertos na tumatama sa mga plato. Ngunit para kay Belle, ang lahat ay nababalot ng katahimikan, isang nakakabinging katahimikan. Sa ibabaw ng mesa, sa pagitan ng kanilang mga wine glass, ay isang brown envelope. "Tingnan mo," sabi ni Rafael. Ang boses niya ay malumanay, puno ng pekeng awa. "Ayokong gawin to, Belle, pero kailangan mong malaman ang totoo." Binuksan ni Belle ang sobre. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang nanginginig. Ang unang papel ay isang bank statement mula sa account ni Aling Flora Cruz at doon, malinaw na nakasulat, isang deposito na nagkakahalaga ng 250,000 piso. Ang nagpadala, Viper Holdings, Inc. Viper Holdings? Bulong ni Belle. Kilala niya ang pangalang iyon. Ito ang holding company ng kanilang pinakamalaking kakompetensya. Ang kumpanyang muntik nang sumira sa kanila. May isa pa, sabi ni Rafael. Ang sumunod na papel ay isang kopya ng isang kasunduan. Isang kontratang nagsasaad na si Mateo Cruz ay binayaran ng Viper Holdings para magsagawa ng surveillance at technical disruption sa sasakyan ni Isabela Montoya. May pirma sa ibaba. Isang pekeng pirma, ngunit mukhang totoo. Bawat salita sa papel ay parang isang suntok sa sikmura ni Belle. Hindi ito totoo, sabi niya. Ngunit ang boses niya ay walang lakas. "Belle, love." Hinawakan ni Rafael ang kanyang kamay. Ang haplos nito ay malamig. "Gusto kong maniwala sa kanya, para sa'yo. Pero heto ang ebidensya. Ginamit niya ang sakit ng nanay niya. Ginamit ka niya. Marahil, noong gabing iyon, siya mismo ang sumira sa sasakyan mo para siya ang maging bida." Ang bawat salita ni Rafael ay isang patak ng lason, maingat na pinili para sirain ang anumang tiwala na nagsisimulang mabuo sa puso ni Belle. Ang imahe ni Mateo na nag-aalaga sa kanyang ina, na nag-aayos ng laruan ng isang bata, lahat ay biglang nabahiran ng kasinungalingan. Kailangan nating mag-ingat, Belle. Ang mga taong tulad niya, gagawin ang lahat para sa pera. Nang mga sandaling iyon, nagring ang cellphone phone ni Belle, si Mateo. "Sasagutin ko," sabi ni Rafael. Kinuha ang cellphone mula sa kamay ni Belle. "Hello?" Sa kabilang linya si Mateo, nakagagaling lang sa presinto para mag-report ng pananakit at ngayon ay naglalakad, pauwi na may pilay sa isang paa, ay nagsalita. "Ma'am Belle, tumatawag po ako kasi..." "Sino to?" tanong ni Rafael. Ang boses ay mayabang. "Si Mateo po ito. Kakausapin ko lang po sana si Ma'am Belle." "Ah, ikaw pala," sabi ni Rafael. "Busy siya. At sa tingin ko, pagkatapos ng araw na ito, ayaw ka na niyang makausap. Ever." Pinatay ni Rafael ang tawag. "Anong sabi niya?" tanong ni Belle, ang muka ay namumutla. "Humingi ng pera. Ano pa ba?" Pagsisinungaling ni Rafael. "Sinabi ko na tumigil na siya." Ilang sandali pa, nakatanggap si Mateo ng isang text message mula sa numero ni Belle. Galing sa phone ni Belle, pero si Rafael ang nag-text. "Gusto mong magpaliwanag? Meet me at the old coffee shop, the one near my office, now." Kahit masakit ang katawan, kahit naguguluhan ang isip, pumayag si Mateo. Kailangan niyang makausap si Belle. Kailangan niyang sabihin sa kanya ang nangyari. Umaasa siyang makakita ng pag-aalala
sa mga mata nito. Pagdating niya sa coffee shop, nakita niya si Belle na nag-iisa sa isang mesa sa sulok. Lumapit siya. Bawat hakbang ay isang pagsubok dahil sa sakit. "Ma'am Belle," sabi niya, "may nangyari." Hindi niya natapos ang sasabihin. Inilapag ni Belle ang brown envelope sa mesa at itinulak ito palapit sa kanya. Ang mukha nito ay walang emosyon. Isang malamig na maskara na muling isinuot. "Ipaliwanag mo to," sabi ni Belle. Ang boses niya ay kasing lamig ng yelo. Binuksan ni Mateo ang sobre. Nakita niya ang bank statement. Nakita niya ang pekeng kontrata. At sa isang iglap naintindihan niya ang lahat. Ang pananakit, ang pera, ang tawag. Isa itong patibong. Isang perpektong patibong. At siya, kasama ang kanyang ina, ay nasa gitna nito. Tumingin siya kay Belle. Naghahanap ng kahit kaunting pagdududa sa mga mata nito. Ngunit ang nakita niya lang ay ang malamig at matigas na tingin ng isang CEO na tinitingnan ng isang trader. Inaasahan ni Isabela Montoya ang mga sigaw, ang pagtanggi, ang galit. Inaasahan niya ang mga pakiusap, ang mga paliwanag, ang mga sumpa na nagsasabing wala siyang kasalanan. Iyon ang ginagawa ng mga taong may kasalanan kapag nahuhuli sila. Nagiging maingay sila. Pero ang natanggap niya mula kay Mateo Cruz ay isang bagay na mas malakas, mas nakakabingi, katahimikan. Nang buksan nito ang sobre, nakita ni Belle ang unti-unting pagbabago sa mukha nito. Ang pagkalito ay naging pagkaunawa, at ang pagkaunawa ay naging sakit. Isang tingin na puno ng sakit, hindi dahil sa mga pasa sa kanyang katawan na bahagya niyang naaninag, kundi isang mas malalim na sugat. Ang sugat ng pagtataksil, hindi mula sa kanya, kundi mula sa mundo. At pagkatapos, tumingin ito sa kanya. Hindi galit, hindi nanunumbat, nanghihinayang. Para bang siya, si Isabela Montoya, ang nawalan. Hindi ito nagsalita. Umiling lang ito, nang dahan-dahan, isinara ang sobre at maingat na inilapag ito pabalik sa mesa. Pagkatapos ay tumalikod ito at nagsimulang maglakad palayo. Bawat hakbang ay tila mabigat, ngunit hindi nag-aalinlangan. Walang salitang binitawan, walang pagtatangkang ipagtanggol ang sarili. Iniwan lang siya doon, sa gitna ng malamig na coffee shop, kasama ang ebidensya na dapat sana ay magbibigay sa kanya ng kapayapaan. Ngunit sa halip, ay nag-iwan ng isang malaking butas sa kanyang dibdib. Nakatitig lang siya sa sobre. Ang mga papel ay hindi nagsisinungaling. Ang mga numero ay tapat. Ang pirma ay malinaw. Ito ang katotohanan. Pero bakit parang kasinungalingan? Biglang sumulpot sa kanyang isipan ang mga imahe mula sa tondo. Ang mga kamay ni Mateo na maingat na humahaplos sa binti ng kanyang ina. Ang ngiti nito habang inaayos ang sirang laruan. Ang sinseridad sa mga mata ni Aling Flora nang sabihin nitong, "Salamat at nakita mo ang kabutihan sa anak ko." Paano magsisinungaling ang mga matang yon? Paano magkukunwari ang ganoong klaseng pagmamahal? Pinilit niyang alisin ang mga ito sa kanyang isip. Ginamit kanya, Belle. Bulong niya sa sarili. Inuulit ang mga salita ni Rafael. Gagawin ng mga taong tulad niya ang lahat para sa pera. Ngunit sa kauna-unahang pagkakataon, ang salitang pera ay tila walang laman. Murang pakinggan. Umuwi si Belle sa kanyang penthouse sa Makati, ngunit ang karangyaan sa paligid niya ay hindi na nagbigay ng aliw. Ang bawat sulok ay tila sumisigaw ng kasinungalingan. Umupo siya sa kanyang mamahaling sofa, binuksan ang kanyang laptop at nagsimulang mag-imbestiga. Viper Holdings Inc. Ginamit niya ang kanyang mga koneksyon, ang kanyang access sa mga corporate database. Tulad ng inaasahan, ang kumpanya ay lehitimo. Ngunit habang mas malalim ang kanyang paghuhukay, isang pattern ang lumitaw. Ito ay isang shell company, walang tunay na operasyon, walang mga empleyado, isang pangalan lamang sa papel.
Ginagamit para maglipat ng pera nang hindi natutukoy ang pinagmulan. Isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang likuran. Kinabukasan, gumawa siya ng isang bagay na hindi niya kailanman inakalang gagawin. Sinundan niya si Rafael. Sinabi nitong may business meeting ito sa Alabang. Mula sa malayo, sa loob ng kanyang kotse, pinanood niya si Rafael na pumasok sa isang halos walang taong parking lot. Ilang sandali pa, isang luma at may kalawang na van ang pumarada sa tabi ng kotse nito. Lumabas ang isang lalaking may magaspang na itsura. Ang tipo na hindi mo gugustuhing makasalubong sa isang madilim na eskinita. Nakita niya si Rafael na nag-abot ng isang makapal na sobre sa lalaki. Nag-usap sila ng ilang minuto at pagkatapos ay umalis na ang van. Ang puso ni Belle ay kumakabog ng malakas. Hindi ito isang business meeting. Ito ay isang transaction. Isang maruming transaction. Nang gabing iyon, hindi mapakali si Belle. Ang kanyang isipan ay isang magulong larangan ng digmaan sa pagitan ng katapatan sa kanyang nobyo at ng isang hindi maipaliwanag na pakiramdam na may malaking pagkakamaling nangyayari. Hindi niya namalayan ang kanyang mga kamay na mismo ang nagmaneho sa kanya. Pabalik sa pamilyar na ruta. Palayo sa Makati. Patungo sa Tondo. Ipinarada niya ang kanyang sasakyan sa isang madilim na kanto. Sapat ang layo para hindi mapansin, ngunit sapat ang lapit para makita ang maliit na bahay. Ang ilaw sa bintana nila ay bukas pa. Ano kaya ang ginagawa nila ngayon? Nanonood ng TV? Nag-uusap? Alam na kaya ng ina ni Mateo ang tungkol sa akusasyon? Galit kaya sila sa kanya? Naramdaman niya ang isang matinding kirot ng pagsisisi. Ano ang nagawa niya? Hinusgahan niya ang isang tao base sa mga papel na inilatag sa harap niya nang hindi man lang siya binibigyan ng pagkakataong magsalita. Ginamit niya ang kanyang kapangyarihan at yaman para tapakan ang dangal ng isang taong wala ng ibang yaman kundi iyon. Nakatitig lang siya sa bintana na parang sa panunood lang dito ay mahahanap niya ang sagot. Biglang umilaw ang screen ng kanyang cellphone sa katahimikan ng kanyang kotse. Isang email notification mula sa isang address na hindi niya kilala. Isang string lang ng mga letra at numero. Ang subject, Rafael Del Marco. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang binubuksan ito. Ang laman ng email ay isang maikling pangungusap lang, ngunit sapat na ito para pigilin ang kanyang paghinga. Alam ko ang ginawa ni Rafael. Ginawa na rin niya yan sa akin. Ang sakit sa katawan ni Mateo ay unti-unti nang nawawala. Ngunit ang sakit sa loob niya ay mas malalim, mas matagal maghilom. Hindi ang mga pasa ang iniinda niya, kundi ang alaala ng malamig na tingin sa mga mata ni Belle. Ang tingin ng isang taong buo na ang desisyon, na ang hatol ay naibigay na. Sa loob ng ilang araw, sinubukan niyang kalimutan ang lahat. Nag-focus siya sa kanyang trabaho, sa pag-aalaga sa kanyang ina. Ngunit sa bawat pagpihit ng gulong ng kanyang motor, sa bawat pagpatak ng langis sa kanyang mga kamay, bumabalik ang tanong, bakit? Sino ang may ganitong galit sa kanya para gawin ito? Hindi siya pwedeng manahimik na lang, hindi para sa sarili niya, kundi para sa kanyang ina. Ang pangalan nito ang ginamit. Ang munti nitong ipon ang ginawang ebidensya. Kailangan niyang linisin ang pangalan nila. Nagsimula siya sa tanging bagay na alam niya, ang pera. Pumunta siya sa bangko kasama ang kanyang ina para itanong ang tungkol sa deposito. Tulad ng inaasahan, wala silang maibigay na impormasyon tungkol sa nagpadala maliban sa pangalan ng kumpanya. Viper Holdings Inc. isang pader. Pero hindi siya sumuko. Mayroon siyang isang kaibigan mula sa dati niyang pinapasukan na talyer, isang computer genius na nagngangalang Manny. Si Manny ay mas magaling sa pag-navigate sa digital world kaysa sa pag-aayos ng makina. Pre, kailangan ko ng tulong, sabi ni Mateo isang gabi habang sila'y nasa maliit na computer shop ni Manny. Ikinuwento niya ang lahat,
ang pekeng ayuda, ang deposito, ang pangalan ng kumpanya. Kumunot ang noo ni Manny habang nagtatype sa kanyang keyboard. Viper Holdings, Pamilyar, Pre. Ilang minuto ng mabilis na pagtipa, pag-click, at pagbubukas ng mga bintana sa screen. Aha! Tulad ng inaasahan ko. Shell Company, walang physical address. Pero meron akong nakitang isang digital footprint, isang lumang registration paper na nakalink sa isang address sa Stamesa. Mukhang ito ang una nilang address bago sila naging ghost online. Isang pag-asa, isang maliit na sinulid na maaari niyang hilahin. Kinabukasan, pinuntahan ni Mateo ang address. Isa itong luma, abandonadong gusali ng opisina, sirang mga bintana, pader na puno ng graffiti. Ngunit sa lobby, sa likod ng makapal na alikabok, nakita niya ang isang direktoryo ng mga dating umuupa. Viper Holdings Inc., Room 402. Sa tabi nito, isa pang pangalan na may parehong numero ng kwarto. Clara Mendez Enterprises. Sino si Clara Mendez? Samantala, sa isang high-tech na opisina sa Makati, si Isabella Montoya ay nakikipag-usap sa isang multo. Salamat sa pagpunta mo, sabi ni Belle sa babaeng nasa harap niya. Siya ang nagpadala ng email. Siya ang multo mula sa nakaraan ni Rafael. Si Clara Mendez ay isang babaeng may matapang na mga mata, ngunit may bakas ng kalungkutan. Dati siyang isang promising na tech startup founder. Dati. Nang makita ko ang pangalan mo sa balita na engaged na kayo kay Rafael, alam kong kailangan kong gumawa ng paraan. Simula ni Clara, hindi ko na kayang manahimik at hayaang may isa pang masira. Ikinuwento ni Clara ang lahat. Ang kwento niya ay isang nakakakilabot na kopya ng nangyayari kay Belle. Ang matamis na salita ni Rafael, ang pangako ng tulong, ang unti-unting pagkuha ng tiwala at kontrol, at sa huli, ang pagtataksil. Ginamit din ni Rafael ang isang shell company, ang Viper Holdings, para mag-imbento ng mga pekeng transaksyon na nagmukhang si Clara ang nagnanakaw sa sarili niyang kumpanya. Nawala sa akin ang lahat, sabi ni Clara. Ang boses ay nanginginig sa pigil na galit. Ang kumpanya, ang reputasyon ko, ang mga kaibigan ko, ginawa niya akong kontrabida sa sarili kong kwento. Bakit hindi ka nagsalita? Tanong ni Belle. Sinubukan ko, pero si Rafael, magaling siyang maglaro. Bago pa man ako makapagsalita, sinira na niya ang kredibilidad ko. Walang naniwala sa akin. Bawat salita ni Clara ay isang patalim na tumutusok sa puso ni Belle. Ang lalaking plinaplano niyang pakasalan ay isang halimaw. Kailangan ko ng tulong mo, Clara, sabi ni Belle. Kailangan kong ilabas ang katotohanan. Nag-aalangan si Clara. Mapanganib siya, Isabella, at makapangyarihan. Dalawa na tayo ngayon, sagot ni Belle. Ang boses ay puno ng determinasyon na ngayon lang niya naramdaman. Nagkasundo sila na magkita kinabukasan sa isang tahimik na lugar para pag-usapan ang kanilang mga susunod na hakbang. Isang maliit na coffee shop na pag-aari ng kaibigan ni Clara. Kinabukasan, habang hinahanap ni Mateo ang pangalang Clara Mendez Enterprises sa internet, nakita niya ang isang lumang article tungkol sa pagbagsak ng kumpanya. At sa dulo ng article, nabanggit ang pangalan ng paboritong coffee shop ni Clara kung saan madalas siyang magtrabaho, isang huling pagbabakasakali. Pumunta si Mateo sa coffee shop, isang maliit, tahimik na lugar na tila kanlungan mula sa ingay ng siyudad. Habang papalapit siya sa pinto, may isang pamilyar na figura ang papalabas sa isang sasakyan na nakaparada sa tapat. Natigilan sila pareho, si Belle at si Mateo. Ang kanilang mga mundo na sinadyang paglayuin ng kasinungalingan ay muling nagbanggaan sa pintuan ng katotohanan. Nakatayo sila doon, ilang talampakan lang ang pagitan. Walang nagsasalita. Ang lahat ng galit, pagdududa at sakit ay tila naglaho, napalitan ng isang iisang tanong sa kanilang mga mata.
Ano ang ginagawa mo rito? Mula sa loob, lumabas si Clara. Bel, nandyan ka na pala. Halik. Huminto si Clara nang makita niya si Mateo. Nakita niya ang pagkalito sa mukha ni Bel. Tumingin siya sa pagod, ngunit determinadong mukha ni Mateo. At dahan-dahan naunawaan niya. Ikaw, sabi ni Clara, nakatingin kay Mateo. Ikaw ang bago niyang biktima, di ba? Hindi na kailangan ng sagot. Ang katahimikan ni Mateo ay sapat na. Biglang, sa gitna ng lahat ng kaguluhan, nagiring ang cellphone ni Mateo. Isang hindi rehistradong numero. Kinakabahan, sinagot niya ito. Isang boses ng nurse mula sa kabilang linya, nagmamadali. Sir, kayo po ba si Mateo Cruz? Kamag-anak po kayo ni Flora Cruz? Opo, ako po. Anak niya. Bakit po? Sir, kailangan niyo na pong pumunta sa ospital. Ang nanay niyo po. Bigla pong tumaas ang creatinine level niya. Critical po. Bago pa man makasagot si Mateo, may isa pang sinabi ang nurse. Isang pangungusap na nagpabagsak sa kanyang mundo. At sir, may problema po sa insurance niyo. Sabi po ng provider, na-terminate daw po ang policy ninyo. Effective today. Ang tunog ng sirena ay wala nang saysay sa dagundong ng pagkabingi sa loob ni Mateo. Ang mga salita ng nurse ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Bawat isa ay isang malakas na suntok. Critical. Terminated. Effective today. Hindi ito aksidente. Ito ay isang atake. Isang direktang atake sa puso ng kanyang kahinaan. Kailangan kong pumunta sa ospital, sabi niya. Hindi sa kung kanino man, kundi sa hangin. Ang kanyang mukha ay nawalan ng lahat ng kulay. Ang determinasyon na naroon kanina lang ay napalitan ng purong, walang bahid na takot. Mateo, narinig niya ang boses ni Bel, ngunit parang galing ito sa malayo. Sasama ako, sabi ni Bel. Ang boses ay matatag. Walang pag-aalinlangan, walang oras para magtalo. Mabilis silang sumakay sa kotse ni Bel. Si Clara ay naiwan. Ang muka ay puno ng pag-aalala. Nangangakong tatawag para sa anumang tulong na kailangan nila. Ang biyahe patungo sa ospital ay isang malabong panaginip. Ang karangyaan sa loob ng kotse ni Bel ay isang malupit na kabalintunaan sa kaguluhang nangyayari sa buhay ni Mateo. Bawat segundo na sila'y naiipit sa trapiko ay parang isang pagtorture. Pagdating nila sa ospital, ang eksena ay mas masahol pa kaysa sa kanyang inaasahan. Ang kanyang ina ay nasa emergency room, napapaligiran ng mga doktor at nurse. Nakita niya ang mga numero sa monitor, mga numerong hindi niya naiintindihan, ngunit alam niyang masama. Isang doktor ang lumapit sa kanya. Mr. Cruz, we stabilized her for now, pero kailangan na nating simulan ng emergency dialysis immediately. Gawin niyo po, Doc. Gawin niyo ang lahat, pakiusap ni Mateo. There's a problem, sabi ng doktor, ang mukha ay seryoso. Ang billing department, nalaman nilang may problema sa insurance niyo. Kailangan muna nating ayusin yon o kailangan niyo munang mag-down payment bago natin masimulan ang procedure. Magkano po? Tanong ni Mateo. Ang boses ay nanginginig. Sinabi ng doktor ang halaga. Isang halaga na, para kay Mateo, ay kasing taas ng isang bundok. Isang halaga na kailanman ay hindi niya mahahawakan sa buong buhay niya. Napaupo si Mateo sa isang upuan sa hallway. Ang lakas ay biglang nawala sa kanyang mga tuhod. Inilagay niya ang kanyang muka sa kanyang mga palad. Ang lalaking hindi sumusuko. Ang lalaking kayang ayusin ang anumang sira ay sira na ngayon. Basag, walang magawa. Naramdaman niya ang isang kamay sa kanyang balikat. Si Bel. Nakatayo ito sa tabi niya. Ang mukha ay isang maskara ng galit at determinasyon. Ako nang bahala dito, sabi niya. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Huwag kang mag-alala. Pero alam ni Mateo kung sino ang tatawagan niya. Alam niya kung sino lang ang may kapangyarihan na gumawa ng ganito.
Huwag, sabi ni Mateo. Ang boses ay basag. Huwag mo siyang tawagan. Ngunit huli na. Ibinigay na ni Belle ang kanyang credit card sa billing. Charge everything to this. Just start the procedure now. At habang ang staff ay nagmamadaling asikasuhin ang bayad, lumayo si Belle at tinawagan ang numero ni Rafael. Rafael. Ang boses ni Belle ay hindi na ang boses ng isang nobya. Ito ay kasing talim ng isang kutsilyo. Belle, love, nasaan ka? Nag-aalala ako. Itigil mo na to, Raf. Putol ni Belle. Alam ko na. Alam ko na ang lahat. Ang tungkol kay Clara. Ang Viper Holdings. Ang paninira mo kay Mateo. Itigil mo na. Isang sandaling katahimikan sa kabilang linya. At pagkatapos, narinig ni Belle ang pagbabago. Ang malambing na tono ay naglaho, napalitan ng isang malamig, mapanganib na kalmado. Ah, sabi ni Rafael. So nalaman mo na pala. Sayang, akala ko, mas matalino ka dyan, Belle. Bakit mo ginagawa to? Bakit mo dinamay ang isang inosenteng tao? Ang nanay niya. Narinig ni Belle ang isang mahinang tawa. Isang tawa na nagpatindig ng kanyang mga balahibo. Dahil kaya ko, sagot ni Rafael. At dahil yan ang nararapat sa mga taong humahad lang sa akin. Akala ba ng driver na yon ay pwede siyang maging bayani? Tisk, Belle, Belle, Belle. Akala mo ikaw ang may control sa lahat? Ako ang may control. Tapos na tayo, Rafael. Tapos na ang lahat. Hindi pa na, sagot nito. Hindi pa ako tapos. Katunayan, nagsisimula pa lang ako. Habang nagpapakasaya ka dyan sa ospital, may emergency board meeting na magaganap within the hour. At ang agenda? Ang pagpapatalsik sa'yo bilang CEO at ang pag-aproba sa pagbebenta ng Montoya Corp sa mga kakompetensya natin, sa Viper Holdings, to be exact. Naramdaman ni Belle na parang nawalan ng hangin ang kanyang baga. Ito na. Ito na ang huling bitag. Hindi mo magagawa yan, sabi ni Belle, kahit alam niyang kaya nitong gawin. Nagawa ko na. Pinadalhan ko na sila ng kopya ng bank statement, ng kontrata, ang ebidensya na ang personal driver mo ay isang espiya, ang board, nawalan na sila ng tiwala sa'yo. At ako ang magliligtas sa kanila. Binigyan siya ni Rafael ng isang huling malupit na pagpipilian. Pumili ka, Isabela. Ang kumpanyang itinayo ng ama mo o ang nanay ng isang hamak na driver, hindi mo kayang iligtas pareho. Pinatay ni Rafael ang tawag. Nakatayo si Belle sa gitna ng malamig na hallway ng ospital. Sa isang banda, ang emergency room kung saan nakikipaglaban para sa buhay niya ang ina ng lalaking unti-unti niyang minamahal. Sa kabilang banda, ang tawag ng tungkulin, ang kumpanyang ipinamana sa kanya, na ngayon ay nasa bingit ng pagbagsak. Ang lahat ay gumuho. All is lost. Tumingin siya kay Mateo. Nakatingin din ito sa kanya. Ang mga mata ay puno ng sakit, ngunit meron ding pag-unawa. Tila alam na nito ang pagpipili ang kailangan niyang gawin. Huminga ng malalim si Belle. Pinunasan niya ang isang takas na luha sa kanyang pisngi. Ang bakal sa kanyang loob ay muling tumigas. Lumapit siya kay Mateo. Bantayan mo ang nanay mo, sabi niya. Ang boses ay kalmado, ngunit puno ng isang bagong apoy. Tiwala ka sa akin. Aayusin ko to. Tumangulang si Mateo. Tumalikod si Belle at naglakad palayo. Bawat hakbang ay mabigat. Ngunit may direksyon. Hindi na siya ang CEO na sinusubukang iligtas ang isang kumpanya. Isa na siyang babaeng nakikipaglaban para sa isang bagay na mas mahalaga kaysa sa pera. Nakikipaglaban siya para sa dangal. Habang papalapit siya sa pinto ng conference room kung saan naghihintay ang buong board, huminto siya. Huminga siya ng malalim. Nang buksan niya ang pinto, ang lahat ng mata ay napunta sa kanya. Nakita niya si Rafael, nakaupo sa dulo ng mesa, ang muka ay puno ng tagumpay. Ngumiti ito sa kanya. Isang ngiti ng isang demonyo. Mabutit nakarating ka, Isabela.
Sabi nito, puno ng pang-uuyam. Pwede na tayong magsimula. Ang hangin sa loob ng conference room ay mabigat at malamig. Ang mahabang lamesang gawa sa mahogany ay tila isang larangan ng digmaan at ang mga miyembro ng board na mga dati niyang kakampi ay mga estranghero na ngayon na may mga mukhang puno ng pagdududa at pagkadismaya. Sa dulo ng mesa si Rafael ang hari sa kanyang trono, naghihintay sa kanyang koronasyon. Gaya ng sinabi ko sa email ko simula ni Rafael, ang boses ay puno ng pekeng kalungkutan. Nalulungkot akong ibalita sa inyo na ang ating kumpanya ay nasa ilalim ng isang malaking banta. Isang internal na banta na sa kasamaang palad ay dinala sa ating pintuan ng ating sariling CEO. Inilatag ni Rafael ang mga dokumento sa mesa, ang bank statement, ang pekeng kontrata, ang parehong mga papel na sumira sa tiwala ni Bell. Ang lalaking ito, si Mateo Cruz, ay hindi lang isang simpleng driver. Siya ay isang espiya, binayaran ng Viper Holdings para sirain ang ating operasyon mula sa loob, patuloy ni Rafael. At si Isabela dahil sa kanyang personal na ugnayan sa lalaking ito, ay nabulag sa katotohanan at inilagay sa panganib ang lahat ng ating pinaghirapan. Isang miyembro ng board, isang matandang lalaki na kaibigan pa ng kanyang ama, ay tumingin sa kanya. Isabela, totoo ba ito? Huminga ng malalim si Bell. Ito na. Totoo. Sagot niya, ikinagulat ng lahat, lalo na ni Rafael. Totoo na ang mga dokumentong yan ay ipinakita sa akin. At totoo na sa simula, naniwala ako. Nagkaroon ng bulungan sa silid. Ngumiti si Rafael, iniisip na panalo na siya. Pero, patuloy ni Bell, ang boses ay lumakas. Bawat salita ay may bigat. Ang totoong tanong ay hindi kung ano ang nasa mga papel na yan. Ang tanong ay, sino ang gumawa ng mga papel na yan? Tumingin siya ng diretso kay Rafael. Ang taong nagpakita sa akin ng mga dokumentong ito ay ang siya ring taong nasa likod ng lahat. Isabela, this is ridiculous. Walang basihan ang mga akusasyon mo. Sigaw ni Rafael. Ang pagkukunwari ay nagsisimulang maglaho. Talaga ba? Tanong ni Bell. Kinuha niya ang kanyang tablet at ikinonekta ito sa malaking screen sa harap. Kung gayon, pakinggan natin ito. Pinindot niya ang play. Ang boses ni Rafael ang umalingaw-ngaw sa silid. Malamig, malupit. Pumili ka, Isabela, ang kumpanyang itinayo ng ama mo o ang nanay ng isang hamak na driver. Isang kolektibong paghinga ng gulat ang narinig sa buong kwarto. Ang mukha ni Rafael ay namutla. Hindi niya inakalang ni-record ni Bell ang kanilang usapan. This is illegal! Hindi mo pwedeng gamitin yan. Bakit, Raf? Dahil ipinapakita nito kung sino ka talaga. Hindi pinansin ni Bell ang kanyang protesta. Nag-flash siya ng isa pang dokumento sa screen, isang flowchart ng mga kumpanya. At ito naman ang Viper Holdings, isang shell company na pagmamay-ari sa pamamagitan ng 3 iba pang dummy corporations ng isang tao lang. Ang pangalan niya, Rafael Del Marco. Ang katahimikan sa silid ay nakakabingi. Ang mga miyembro ng board ay napatingin kay Rafael. Ang kanilang mga mata ay puno na ngayon ng hinala. Hindi pa ako tapos, sabi ni Bell. Isang video ang nagplay sa screen. Isang babae, si Clara Mendez, ang nagsalita. Ang boses ay matatag. Ikinuwento niya ang lahat, ang parehong modus operandi na ginawa sa kanya ni Rafael. Si Rafael Del Marco ay isang manloloko. Pagtatapos ni Clara sa video, sinira niya ang buhay ko. Huwag ninyong hayaang sirain din niya ang sa inyo. Ang huling ebidensya ay ang pinakamatindi. Isang CCTV footage mula sa isang parking lot sa Alabang. Malinaw na ipinapakita si Rafael na nag-aabot ng sobre sa 2 lalaki. Ang parehong mga lalaki na kinilala ni Mateo sa police station bilang mga umatake sa kanya. Tapos na ang laro. Ang mukha ni Rafael ay isang halo ng galit at pagkagapi. Tumayo siya. Itinuro si Bell. Lahat kayo, mga tanga.
Ang kumpanyang ito ay lulubog. Dapat sa akin ang lahat ng ito. Security! Sigaw ng matandang miyembro ng board. Habang hinihila ng mga gwardiya si Rafael palabas, dumaan ito sa tabi ni Belle. Hindi pa to tapos. Bulong nito. Ang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Tapos na, Rafael, sagot ni Belle, kalmado. Talagang tapos na. Sa ospital, ang oras ay tila gumagapang. Nakaupo si Mateo sa labas ng ICU. Ang kanyang mga kamay ay magkasalikop. Ang kanyang mga mata ay nakapikit sa panalangin. Naramdaman niya ang isang tapik sa kanyang balikat. Pagtingin niya, isang grupo ng mga tao ang nakatayo sa harap niya. Ang kanyang mga kapitbahay mula sa tondo. Si Aling Nena na may-ari ng karinderya. Si Mang Carding na tsuper ng jeep. Si Baste, ang batang inaayusan niya ng laruan, kasama ang kanyang ina. Anong ginagawa niyo rito? Naguguluhang tanong ni Mateo. Inabot ni Aling Nena ang isang supot na puno ng lukot-lukot na pera. Mga 20, 50, 100 piso. Hindi to kalakihan, Mateo, sabi ni Aling Nena. Ang boses ay nahihiya, ngunit sinsero. Pero pinag-ambagan naming lahat yan. Lagi kang nandyan para sa amin. Oras na para kami naman ang tumulong sa'yo. Sabi ni Nanay, para daw po kay Lola Flora. Sabi ni Baste, inaabot ang kanyang alkansya na hugis baboy. Naramdaman ni Mateo ang pag-init ng kanyang mga mata. Sa gitna ng pinakamadilim na oras ng kanyang buhay, hindi siya nag-iisa. Ang yaman na hindi kayang bilhin ng pera ay nasa harap niya. Ang yaman ng komunidad, ng pakikipagkapwa-tao. Salamat, bulong niya. Ang salita ay halos hindi makalabas sa kanyang lalamunan. Salamat sa inyong lahat. Ilang sandali pa, isang doktor ang lumabas mula sa ICU. Ngumiti ito. Mr. Cruz, stable na po ang nanay niyo. She's responding well to the dialysis. She's a fighter. Sa wakas, bumagsak ang mga luha ni Mateo. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa ginhawa. Paglingon niya, nakita niya si Belle na nakatayo sa dulo ng hallway, tahimik na nagmamasid. Ang mga mata nila ay nagtagpo. Sa tingin na yon, alam ni Mateo na tapos na ang bagyo. Naglakad ito, palapit sa kanya. Walang-walang ngiti, walang salita. Umupo lang ito sa tabi niya. Ang balikat nila ay bahagyang magkadikit. Hindi nila kailangang magsalita. Sa katahimikan ng hallway ng ospital, habang ang mga kapitbahay nila ay nagbubulungan ng mga panalangin, nahanap nila ang kapayapaan. Ang tagumpay ay hindi ang pagbagsak ni Rafael o ang pagligtas sa isang kumpanya. Ang tagumpay ay ang pag-upo nilang dalawa doon, magkatabi, sa gitna ng mga totoong tao. Pinapatunayan na ang halaga ng dangal ay hindi kailanman mabibili. Ang mga sumunod na linggo ay isang banayad na paghupa ng alon pagkatapos ng malakas na bagyo. Si Rafael Del Marco ay nahaharap sa maraming kaso, mula sa corporate fraud hanggang sa physical assault. Ang kanyang pangalan, na dating kinang sa mga social pages, ay naging simbolo ngayon ng kahihiyan. Ang Montoya Corp, sa ilalim ng pansamantalang pamumuno ng board, ay nagsimulang muling ayusin ang mga nasira. Ngunit para kay Isabela Montoya, ang laban ay tapos na. Isang umaga, pumasok siya sa kanyang opisina na hindi na niya nararamdaman na kanya. Ang malawak na tanawin ng Makati mula sa kanyang bintanang salamin ay hindi na nagbigay sa kanya ng pakiramdam ng kapangyarihan, kundi ng pagkakalayo. Ang lahat ng ito, ang mamahaling kasangkapan, ang mga parangal sa dingding, ang titulong CEO, ay mga bahagi ng isang buhay na hindi na niya gustong balikan. Umupo siya sa kanyang desk at nagsimulang mag-type. Ang kanyang resignation letter. Hindi ito isang desisyon na puno ng kalungkutan o pagsisisi. Ito ay isang desisyon na puno ng kalayaan. Bawat salitang kanyang tinitipa ay isang pagtanggal ng kadena. Natapos niya ito sa loob ng 10 minuto. Isinilid sa isang sobre
at iniwan sa mesa ng kanyang sekretarya. Wala nang tingin sa likod. Paglabas niya ng gusali, hindi siya pumunta sa kanyang penthouse. Sa halip, nagmaneho siya papunta sa palengke. Ang amoy ng sariwang isda, ang sigawan ng mga tindera, ang makulay na hanay ng mga gulay. Ito ay isang mundo na napakatagal ng dayuhan sa kanya. Para siyang isang turista sa sarili niyang lungsod. Dahan-dahan, may ngiti sa kanyang labi. Nagsimula siyang mamili. Pumili siya ng mga pinakasariwang gulay, isang malaking isda, at mga prutas. Tinawaran niya ang isang tindera at tumawa sila pareho nang bigyan siya nito ng diskwento. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naramdaman niyang siya ay bahagi ng isang bagay na totoo at hindi peke. Dala ang mga bayong na puno ng kanyang pinamili, nagmaneho siya papunta sa tondo. Nang pumarada siya sa pamilyar na eskinita, ang mga tao ay hindi na tumingin sa kanya na parang isang alien. Ngumiti sila. Kumaway. "Ma'am Belle," bati ng ilang bata. Ngumiti siya pabalik. Nadatnan niya si Aling Flora sa labas ng bahay nito. Nagdidilig ng kanyang mga halaman. Malakas na ito ngayon, ang kulay ay bumalik na sa kanyang mga pisngi. "Belle, Hija, napadalaw ka." Masayang bati nito. "Nagdala po ako ng konting pagkain, Nay," sabi ni Belle. Ginagamit ang salitang natutunan niya mula kay Mateo. "Magluluto po sana ako para sa pasasalamat." Ang kusina ay maliit. Ngunit sa araw na yon, ito ang naging pinakamasayang lugar sa mundo para kay Belle. Kasama si Aling Flora at ang tulong ng ilang kapitbahay na pumasok para makipagkwentuhan, naghanda sila ng isang simpleng salo-salo. Naghiwa siya ng mga gulay, nag-ihaw ng isda, at natutong magluto ng sinigang. Ang amoy ng kanyang mamahaling pabango ay napalitan ng amoy ng bawang at sibuyas. Ang kanyang mga kamay, na sanay sa pagpirma ng mga tseke at paghawak ng mga papeles, ay naging abala sa paghahalo at pagtitimpla. Habang papalubog ang araw, ang maliit na espasyo sa harap ng bahay nila Mateo ay napuno ng mga mesa, upuan at tawanan. Ang mga kapitbahay ay naglabas ng kani-kanilang pagkain para idagdag sa handa. Ang simpleng pasasalamat ni Belle ay naging isang maliit na pista ng komunidad. Nakatayo si Belle sa isang sulok, pinapanood ang lahat. Pinapanood niya ang mga taong nagbabahagi na ng pagkain, nagtatawanan sa mga simpleng biro, nag-aalayan ng tulong. Dito, ang yaman ay hindi sinusukat sa bank account, kundi sa dami ng mga taong handang dumamay. Sa gitna ng lahat ng yon, dumating si Mateo. Galing siya sa trabaho, ang mukha ay pagod, ngunit ang mga mata ay nagliwanag nang makita ang eksena. Nakita niya ang kanyang ina na masayang nakikipagkwentuhan. Nakita niya ang kanyang mga kapitbahay na kumakain. At nakita niya si Belle. Nakatayo ito roon. Suot ang isang simpleng t-shirt at pantalon. Walang makeup, walang alahas. Ang buhok ay nakatali lang. Ngunit para kay Mateo, hindi pa siya kailanman naging ganito kaganda. Naglakad ito palapit sa kanya. Hindi nila kailangan ng mga salita. Ang kanilang mga mata ang nag-usap. Ang mga pader sa pagitan nila, ang mga pader ng yaman at kahirapan, ng Makati at Tondo, ay tuluyan ng gumuho. "Salamat," bulong ni Mateo. "Para saan?" tanong ni Belle. "Sa pagpapaalala sa akin kung ano ang tunay na mahalaga." Maya-maya, habang sila'y kumakain, hinawakan ni Aling Flora ang kamay ni Belle. Ang mga mata ng matanda ay puno ng pagmamahal at pagtanggap. "Dito ka na maghapunan, Hija," sabi nito. Hindi ito isang imbitasyon, ito ay isang pahayag. Manatili ka para sa hapunan kasama ang pamilya mo. Pamilya. Naramdaman ni Belle ang pag-init ng kanyang mga mata. Sa wakas, pagkatapos ng napakatagal na panahon, naramdaman niyang nakauwi na siya. Lumipas ang ilang buwan. Ang ingay ng eskandalo ni Rafael ay unti-unti nang humina, napalitan ng ibang mga balita, ng ibang mga drama sa mataas na lipunan. Ang Montoya Corp, sa ilalim ng bagong pamunuan,
ay nakahanap ng bagong direksyon. Isang direksyon na mas may puso, gaya ng sabi sa mga business columns, isang pamana mula sa huling desisyon ng dating CEO nito. Ngunit ang mga balitang ito ay hindi na umabot sa maliit na bahay sa Tondo. O kung umabot man, ito'y isang malayong ingay na lamang, walang kaugnayan sa kanilang mundo. Ang kanilang mundo ay narito. Sa isang sulok ng maliit na sala, nakaupo si Mateo sa sahig na kawayan. Sa harap niya ay isang luma at kalawanging makina ng isang water pump. Isang bagay na itinapon na ng iba, ngunit para sa kanya ay may pag-asa pa. Dahan-dahan, buong tiyaga, nililinis niya ang bawat pyesa. Pinupunasan ang grasa, tinatanggal ang kalawang. Ang kanyang mga kamay, na minsan ay sumalba sa ₱1 billion deal, ay masayang ginagawa ang trabahong pinakamamahal niya. Ang pagbibigay ng pangalawang buhay sa mga bagay na sumuko na. Hindi kalayuan, sa isang lumang silyang tumba, nakaupo si Isabela. Hindi na siya si Ma'am Bell o ang CEO, siya na lang si Bell. Sa kanyang mga kamay ay isang libro, hindi isang business report. Ang kanyang suot ay isang simpleng duster, hindi isang mamahaling suit. Ang ilaw mula sa bintana ay tumatama sa kanyang mukha. Nagbibigay dito ng isang kislap na hindi kayang ibigay ng anumang alahas. Paminsan-minsan, tumitingin siya mula sa kanyang libro patungo kay Mateo. Pinapanood niya ang konsentrasyon sa mukha nito, ang paraan ng paggalaw ng kanyang mga daliri na puno ng kalyo. "Bakit mo pa yan inaayos?" tanong ni Belle. Ang boses ay malambing. "Pwede naman tayong bumili ng bago." "Oo, pwede sila." Ang pera mula sa kanyang pag-alis sa kumpanya ay higit pa sa sapat para mabuhay sila ng komportable. Pero hindi iyon ang punto. Ngumiti si Mateo nang hindi inaalis ang tingin sa kanyang ginagawa. Dahil hindi pa siya tapos, may gagana pa rito. Kailangan lang ng kaunting pag-aalaga. Isang simpleng sagot, ngunit para kay Belle, ito ang buod ng lahat. Ito ang buod ni Mateo. Nakikita niya ang halaga sa mga bagay na itinatapon na ng iba. Nakikita niya ang potensyal sa gitna ng pagkasira, tulad ng ginawa nito sa kanya. "Ang mga makina," sabi ni Mateo, habang ikinakabit ang isang nalinis na pyesa. "Simple lang sila. Kapag binigyan mo sila ng tamang koneksyon, tamang langis, tamang alaga, gagana sila. Hindi sila nagtatampo. Hindi sila nanloloko." Inilapag ni Belle ang kanyang libro at lumapit dito. Umupo siya sa tabi nito sa sahig. "Parang puso," bulong niya. Tumingin si Mateo sa kanya. Ang mga mata nito ay malalim at puno ng pag-unawa. Ngumiti ito. "Oo, parang puso." Sa labas, narinig nila ang masayang boses ni Aling Flora. Nakikipagkwentuhan sa mga kapitbahay. Ang amoy ng nilulutong hapunan ay nagsimulang pumasok sa kanilang bahay. Ang tunog ng mga batang naglalaro sa eskinita. Ang mga tunog ng buhay. Ang mga tunog ng isang tahanan. Inabot ni Belle ang isang malinis na basahan at nagsimulang tulungan si Mateo na punasan ang isa pang pyesa. Ang kanilang mga kamay ay nagtama. Ang magaspang at ang makinis. Ang isa ay sanay sa pag-aayos. Ang isa ay natututong mag-ayos. Dati, akala ko ang sukatan ng tagumpay ay kung gaano karami ang pag-aari mo. Sabi ni Belle, ang boses ay halos isang pagninilay. Isang malaking bahay, isang mabilis na kotse, isang malaking kumpanya. At ngayon? Tanong ni Mateo. Tumingin si Belle sa paligid ng maliit na silid, sa mga lumang kasangkapan, sa mga pader na nangangailangan na ng pintura, sa makinang inaayos nila, sa lalaking nasa tabi niya. "Ngayon, alam ko na," sagot niya. "Ang tunay na tagumpay ay hindi kung ano ang pag-aari mo, kundi kung sino ang karapat-dapat sa'yo." Hinalikan ni Mateo ang noo niya. Isang halik na hindi puno ng pagnanasa, kundi ng kapayapaan, ng pag-aari. Sa maliit na silid sa Tondo,
Habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog, dalawang tao ang magkatabing nakaupo sa sahig. Isang lalaking nag-aayos ng makina, isang babaeng nag-aayos ng kanyang kaluluwa. Hindi nila pag-aari ang mundo, ngunit sa mga sandaling iyon, hawak nila ang lahat ng tunay na mahalaga.